Hello everyone! Ito si Mirabilis. Nagkaroon siya ng runner. Ito ang haba. Ang haba-haba niya. Para siyang yung obliqua. Nagkaroon ng runner. And then, nung September 27, dun sa dulo nitong runner, ito, meron ditong tumubo. Akala ko mga kung ano-ano lang. Hinila ko. Paghila ko, nakita ko. Kaya ito siya. Yung pinakadulo ng runner, meron ng dahon. So kaya yan napilas. Kasi nung paghila ko naputol. So ito na siya ngayon. Ayan o. Yan ang pinakadulo. Ang cute niya. Si Mirabilis. Sayang talaga yung dulo niya. So, ito yung gagawin ko ngayon. Ipopropagate ko siya. Kukunin ko na talaga lahat. Ayan. See, oh. Ayan, ang dami niya ng ugat. So, ito yung dulo na pinutol ko. Ang gagawin kong propagation dito, katulad ng ginawa ko doon sa Monstera obliqua peruvian ko. Ayan, pero ang napanood ko kasi sa YouTube, hayaan lang daw ang runner. Magkakaroon ng tutubong halaman dyan. Pero napakatagal na, sobrang tagal na nito. Kaya ang haba-haba na. So, nung nakita ko nga na may tumubo sa dulo niya na bagong dahon, nag-decide na akong putulin itong runner na to. Yan, mula dito sa dulo. Ayan, pinutol ko dito. So, ito na nga. Ipopropagate na natin. And ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko dun sa kadugtong din ito. Kasi parang meron akong kinat na 4 mula dun sa dulo. Mula dito, kumuha ko ng 4 and then nag-try ako kung mabubuhay siya. Ito na yung na-propagate ko na kinat ko na runner ng Mirabilis. Papakita ko sa inyo kasi inobserbahan ko kung pwede siyang mabuhay ng katulad ng Peruvian. So itong sinasabi ko. Ayan siya. So pwedeng magtuloy-tuloy. Ayan, may ugat siya. Kaya, gagawin ko na yung buong runner. Ganito ang method ng propagation na gagawin ko. Bali ito, sphagnum moss. Binabad ko siya sa dito sa Super Tribe. Ayan, tubig, nilagyan ko nito. Binabad ko yung sphagnum moss bago ko inilagay dito sa container. And then, ayan, nandito na nga yung mga cuttings ng Mirabilis. Yung kanyang runner. Ayan, ganito lang yan. So, yan po ang gagawin ko ngayon ulit. Ito, magkakat na tayo. Ito, sample ha. Sample lang. Dito. Cut. Sa kailangan may ugat siya. Nandun in between ng node. And then, kung paano ko ginawa. Kailangan matanggal natin to. Itong pinaka-balot niya. Ayan o. Ayan na siya. Para hindi mahirapan lumabas yung shoot. So, ayan. Ganyan ang gagawin natin. Ayan. Kasi ganito yung sa ginawa ko sa Peruvian, sa obliqua Peruvian. Ayan, oh. So, yun. And then, pag natapos ko to, lahat nakat ko, ganito po ang gagawin ko. Ayan. Okay. So, ito na nga yung natapos kong ikat na runner ng Mirabilis. Ayan na sila. Nasa sphagnum moss.
Ayan, bali, tatakpan na po natin. Bali, wala na akong ibang container. Kaya, ito na lang ang ginamit ko, tong sa mineral water. Okay naman siya eh. Pwedeng pang propagate yung container na yan for vacuum method. Tatakpan na po natin. Yan. So, yun lang po. And promise, i-update ko po kayo sa progress nitong ating vacuum method propagation ng Mirabilis. Ito na yung update ng aking na-propagate na Mirabilis galing dun sa runner na pinagputol-putol ko. Ayan na, oh. After 53 days, to be exact. Medyo matagal. Konting tiyaga, ayan na. May bagong pa-unfurl. Ayan, yung dalawa na yan. And ito yung pa-unfurl lang, mga 2 days. Close up natin. Ayun, no. Medyo nalulusaw yung dulo. Siguro dahil sa sobrang moisture ng container. Hello everyone! Ito na po ang na-propagate kong Philodendron Cercistis Mirabilis. Ito yung ginawan ko ng vacuum method. Ayan, sa container, yung disposable container ng mineral water. Yan. So, ito na siya. Ayan. Oh my God! Wow! So, successful yung aking propagation. So, tama yung ginawa ko. Kinat ko yung runner ng Mirabilis. Ayan, ginaya ko yung kung paano ko pinropagate yung aking Obliqua peruvian. So, ayan, gagawin ko ngayon, lalagay ko na siya dito sa maliit na pot. Ayan. So, meron pang isa dun sa isang container, dun sa pangalawang propagation ko. Ayan, ito pa isa. Wow! Ang ganda. So, yan, simulan ko na. Ang gagamitin kong potting mix, yung ginagamit ko na premium aroid mix. Yan. And hinaluan ko siya ng loam soil. Konti lang. Mga 1/4 lang ang hinalo ko doon. 1/4 nitong mix na to. Ayan. And lalagyan ko na ng potting mix. Itong pot. Ayan. And kukunin natin ang ito. Tingnan nyo, marami pang mag-unfurl. Ayan, oh. Ito. Ayan, ang dami. Lahat ng cuttings na nandito, merong sumusuloy na. So, kukunin ko na yung haba na ng ugat niya. Naku, nagkabuhol-buhol na. Kasi ang daming cuttings dito. Ayan. Ito siya, And para kumasya siya sapat, kailangan i-cut ko itong sobra. Kasi maliit lang yung pot na gagamitin ko eh. Ayan. So, sana kasya siya.
Yan, sa kalina. Ito na, nakisa tayo. Isang first part. Mabalat. Second part. Ito yung pangatlo. Ayan. Third part. And last. Ito yung pangapat. Yan. Ito na po yung last. Yan na po ang apat na Philodendron Cercistis mirabilis. Yes! Propagation successful. Congratulations, Mami Lola. Yan. Ang saya-saya po. Ang saya-saya makakita ng meron ka na namang bagong plants. Ayan. So, yun lang po. Siguro ito na yung aking final update dito sa aking propagation ng Cercistis mirabilis. Yun lang po. And please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye!